Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. At samahan niyo po ako sa maikling oras na ito ng ating daily devotion. At tayo po ay magbukas sa panalangin. O aming Amang Diyos sa langit, sa oras pong ito, kami nagpapasalamat sa iyong awa, sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan sa amin, sa aming pagpapatuloy sa pamumuhay na ito sa kalagayan ng pandemic na ito sa buong mundo. Salamat po aming Amang Diyos sa langit. Ikaw po ay laging nandyan at hindi mo kami pinamabayaan. Samahan mo po kami sa oras na ito. Gabihan kami ng iyong Holy Spirit at kami, Panginoon, ay patuloy na linisin ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo at patawarin sa aming mga nagawang pagkakasala sa iyo sa oras na ito na aming hinihingi ng tawad. Sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Yeshua, ng aming Panginoong Kristo. Amen. Praise God. Purihin po ang ating buhay na Diyos, mga kapatid. At samahan niyo po ako sa awiting ito na ikaw ang aking Diyos. Wala na po tayong ibang Diyos maliban sa ating buhay na Diyos, sa ating Amang Diyos na nasa langit, sa magitan lamang ng kanyang bugtong na anak na ating Panginoon, Diyos at tagapagligtas na ating Panginoong Yeshua, na ating Panginoong Kristo. Amen. Praise God. Sinag ng iyong araw, sa'kin ay gumigising. Yakap sa paglakad, hangin mo na kay lambing. Lupa mo ang sumasalo kapag nadarapa. Lawak ng iyong langit, sa'kin ay pumapayabang. Ikaw ang panyo pag ako'y umiiyak. Ikaw ang payong tuwing ulay pumapatak.
Praise God. Purihin po ang ating Panginoon, mga kapatid, sa napakagandang awitin na ito. Tayo po'y dadako na sa ating pagbubulay at pagkain ng salita ng Diyos. Matagpuan po natin sa Matthew chapter 12, verse 26 to 28. Purihin po ang ating buhay na Diyos. At ang sabi po rito, if Satan drives out Satan, he is divided against himself. How then can his kingdom stand? Verse 27. And if I drive out demons by Beelzebub, by whom do your people drive them out? So then they will be your judges. Verse 28. But if I drive out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. Ang Diyos po ang magpapala sa kanyang mga salita. Purihin po ang ating buhay na Diyos. Mga kapatid, sa ating pong panahon ngayon, talaga nga pong napakahirap. At ngayon pong sa period po ng MECQ, pabaliktad po tayo, mga kapatid. Hindi po kagaya sa ibang bansa, mga kapatid, ay paluwag po sila ng paluwag, ano? Tayo po ano po ang tawag doon? Paatras, ano? Sa ibang bansa po ay paabante. Sa ating pong bansa, paatras. Ang ating bansa hindi naman po mayaman. Hindi po kaya talaga ng ganung pagsuporta. At hanggang ngayon po, yung mga umaasa po sa gobyerno na ayuda, hindi pa po nabibigyan. Napakarami pa po, mga kapatid. At purihin ang ating Panginoon dahil nandyan siya at di niya po tayo pinababayaan. Gayunpaman, yung ating po mga kababayan, diyan po umaasa. At nandyan pa rin po yung tuloy-tuloy na panganib po ng COVID-19 virus na ito na hindi mo alam paglabas mo kung mahahawa ka o hindi, mga kapatid. At nandyan po yung pangamba na ang feeling po natin pag lumalabas po tayo ng bahay para pong nasa gera, nasa labanan, ano, maingat po tayo at baka may kalaban po na naghihintay sa atin. Ganyan po yung feelings ngayon, mga kapatid. At marami pong tinatamaan pa rin ng COVID-19 virus na ito. Kagaya nga po ng sinabi po natin, wala pong ligtas dito, no? Mga politiko, mga mayayaman, mga celebrity. Ito po yung ina-expect po natin na mga may pera po ito, no? At yung pera po nila kaya nilang maglagay ng barrier sa buong bahay nila. Kaya nilang ibukod yung sarili nila na may sarili po sila lahat na gamit na hindi po sila mahawa at hindi po sila makakahawa. Gayunpaman, mga kapatid, tinatamaan din po sila. Mas lalo na po tayong ordinaryong mga mamamayan. At kagaya nga po ng nabanggit ko nakaraan, ay yung vaccine po ang inaasahan natin. Paano na, mga kapatid, kung kailangan tayong lumabas at magtrabaho? Hindi po natin alam na pag-uwi natin ay may dala-dala po tayong COVID-19 at hawa na po yung pamilya natin. Ganyan po, mga kapatid, ang maaaring mangyari. Yan po yung mga pangamba natin sa ating buhay. Hindi naman po pwedeng lahat po ay work from home. Hindi po naman lahat ay pwede po yung ganon. Kailangan po talaga, meron po mga trabaho talaga na kailangan pong lumabas, mga kapatid. At ito pong isang bagay na nakakalungkot. At samahan pa ito ng ating stress, depression. Pag nakikita po natin, paano na at wala na po tayong mga pambayad. At naubos na po yung ating mga resources, mga kapatid, paano na po ito. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. At paano na po itong mga bagay na ito, mga kapatid? Nandiyan po yung mga stress natin. Pagka meron po tayong mga kakilala, kasambahay o kamag-anak o kakilala, katrabaho na nabalitaan po natin, bakit tinamaan si ganito, no? Ba't nagkaroon siya? At nakakalungkot po dahil mahal po natin yung tao na yon at pagkatapos po ay nabalitaan po natin. So, nandiyan po yung kalungkutan, halo-halo na po. Ang nakakalungkot lamang po, mga kapatid, ay may panlaban ba tayo? Parang ang panlaban lang po natin ay hugas kamay, ayan, face mask, at
yung hindi lang ano ba yung tawag doon sa shield, face shield, ano? Ayan, at talagang social distancing, yan na lang po eh. Eh, ginagawa din naman po ata yan ng mga na-infect eh. Eh, bakit na-infect din sila, no? Hindi mo nga matiyak talaga tuloy kung paano ka nahahawa nito eh, kung ano ba talaga, ano? So, maging yung mga doktor nga mismo, mga frontliner, ako meron ako kilala frontliner na tinamaan po no ng COVID-19. Ayan, meron din po akong kilala mga alam na mga tinamaan po ng COVID-19. Nakakalungkot po at nakaka-depress din po sa sarili, mga kapatid. At halo-halo na po. At pagka pinag-iisip po natin mga bagay na yan, tuluyan po tayong madedepress na. At para mawala na po tayo ng pag-asa, mga kapatid. Ano ba ang dahilan nito at paano ba ito? Ano bang, wala ba tayong panlaban? Mga kapatid, bilang pastor ay ito lang po yung aking masasabi sa point of view ng ating pananampalataya. Yung pananampalataya na lang po natin ang ating inaasahan, mga kapatid, na meron pong Diyos. At sa talata po nating nabasa, mga kapatid, ay kung meron pong Diyos, ay meron pong demonyo. At ako po'y naniniwala ang sanhi po ng pandemic na ito ay pandemonic. Ano po yung pandemonic? Ay si Satanas po ang may pakanan nito. Siya po yung pinaka-mastermind. Siyempre, may mga galamay po siya. At maaring hindi siya yung rektang gumawa. May mga inutusan po siya. May mga demonyo po siya. May mga tao po na under his control, mga kapatid. At siya pong gumagawa ng kanyang kalooban. Dahil ang sabi po sa verse 26, if Satan drives out Satan, he is divided against himself. How then his kingdom stand? So sinasabi po sa talatang to, ang Diablo po ay totoo. Kung ang Diyos po ay totoo, ang Diablo totoo rin po yan, si Satanas. Kung ang Diyos po may kaharian, mga kapatid, si Satanas may kaharian din po yan. Ayan po yun. No? Sabi po mismo yan ng Panginoong Kristo, how can his kingdom stand? Kasi ganito po yan, mga kapatid. Ano? Ang Panginoong Kristo, yung background lang po ng verse nito, pinaratangan po siya. Kasi nagpapalayas po siya ng masamang espiritu. Alam niyo po, ang masamang espiritu, naghahari po yan. May kaharian po yan. At nandito po sa sanlibutan. Ano po yung kaharian ng Diablo? Para lang po malaman natin. Ang kaharian po ng Diablo ay yung pong kalooban ng Diablo ang nasusunod. Ano po yung kalooban ng Diablo? Ayan po yung magwasak. Yan po yung magnakaw. The thief comes to steal, kill, and destroy. Only to steal, kill, and destroy. So, yan po yung layunin ng Diablo, mga kapatid. At ang kaharian ng Diablo, bagamat nandito po sa libutan ito, makikita po natin pag ang Diablo po naghahari, ay nagwawasak po yan ang buhay ng tao. Winawasak po niya ang buhay ng tao, pinapatay po niya, ninanakawan po niya. At maliwanag po, ang pandemic na ito ay bahagi po ito ng kaharian ng Diablo. Ito po ay kilos ng Diablo, kilos ng kanyang kaharian. At nung panahon po ni Kristo, nung siya po ay nandito sa lupa, mga kapatid, ay kinakalaban po niya ang kaharian ng Diablo. Dahil ang dala po ni Kristo ay kaharian naman po niya. Ano naman po ang kaharian ng ating Panginoong Kristo? Ito po ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian po ng ating Panginoong Kristo ay buhay, buhay na masagana, buhay na walang hanggan. Hindi po kamatayan. Kabaligtaran po yan ang kaharian ng Diablo. At nung nagpapalayas nga po ang ating Panginoong Kristo, pinaratangan po siya ng mga reliyon ng araw. Nakakalungkot po at ang kalaban po numero 1 ng ating Panginoon bukod sa Diablo, bukod kay Satanas po, ay ang reliyon. Dapat po ang reliyon nasa likod ni Kristo. Baliktad po, nasa harap po niya. Kinakalaban po siya. At siya nga po, ang reliyon nga po ang nagpapatay sa ating Panginoong Kristo, ang nag-conspire. Katulong po ang gobyerno ng Romano, ni Poncio Pilato, upang maipako. Upang maipako ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At yan naman po ay kailangan mangyari, yung kanyang pagkamatay. Ngunit ang promotor po ng kanyang pagkapako ay ang mga reliyon. Nakakalungkot po nung panahon na yon.
at hindi po sila naniniwala sa ating Panginoong Hesus. At pinaratangan po nila ang mga reliyon pong ito, ang nagparatang sa ating Panginoong Kristo na nagpapalaya sa magitan ng demonyo. Kaya nga sinagot sila ni Kristo, if Satan drives out Satan, he is divided against himself. How then can his kingdom stand? Pwede bang labanan ni Satanas ang kanyang sarili? Di mawawasak yung kaharian niya. Ang ginagawa nga po ng ating Panginoong Kristo, winawasak niya yung kaharian ng dyablo. Paano niyo winawasak? Pinapalayas po niya yung mga masamang espiritu at pinapagaling po niya yung mga karamdaman na dulot po yan ng kasalanan. At dulot din po, yung karamihan din po dyan, dulot din po ng mga evil spirit, ng masamang espiritu. Kaya nga po ang Panginoon, kahit saan siya magpunta, warfare po yan, gera po yan. Ano pong gera? Ng dalawang kaharian. Kaharian po ng dyablo at kaharian ng ating Panginoong Kristo. Nilalabanan po niya yan ng buhay yung kamatayan, mga kapatid. Kaya nga, pinaratangan po siya na nagpapalaya. So, jealousy po yan, mga kapatid. Religious jealousy. At gusto nila, sila lang ang paniwalaan ng mga tao, panghawakan ng mga taong reliyon. Subalit ang ating Panginoon, ang gusto ng ating Panginoon, panghawakan nila ang Diyos mismo, hindi reliyon. At ito po mga reliyon na to, ang gusto nila, yung reliyon nila, ang panghawakan ng mga tao. At yun po ang nakakalungkot, mga kapatid. At ang sabi po ng ating Panginoon, if I drive out demons by Beelzebub, Beelzebub yan po yung alias ng demonyo ni Satanas, by whom do your people drive them out? So then they will be your judge. Kung ako nga, sabi ng ating Panginoon, re-rephrase ko lang po. Kung ako nagpapalayas ng sa mga espiritu, sa magitan ng demonyo, yung mga tao nyo, kanino nagpapalayas? Parang sinasabi ng ating Panginoon, kayo ba nagpapalayas ng mga samang espiritu? Buti nga ako kahit nasa kapangyarihan ng dyablo, kung yun ang inyong sinasabi, napapalayas ko. Kayo ba, nagpapalayas ba kayo? Wala po, mga kapatid. Kita nyo, mga reliyon walang kapangyarihan laban sa demonyo. At nagpaparatang pa sila. Sila nga hindi makapagpalayas eh. Kaya nga, by whom do your people drive them out? At least ako, nakapagpapalaya, lumalaya sila. Gumagaling ang mga may sakit, lumalayas mga samang espiritu. Kayo, may nagagawa ba kayong ganon? Wala po. Wala po ang reliyong kapangyarihan, mga kapatid. Kasi ang reliyon po, pag tinignan po natin, parang religious organization lang po eh. Organisasyon parang kumpanya. Yung iba sinasabi, parang malaking sindikato yan na kumukuha ng pera sa mga miyembro at nagpapayaman yung mga leader nila. Mga kapatid. Kaya kita nyo, walang mahirap na pinuno niyan eh, ng mga reliyon eh. Yung mga kilala natin mga reliyon na yan, may yaman po yan, mga kapatid. Kita nyo yung mga apostol, may mayaman ba sa mga apostol? Kaya pag-isipan nyo po, mga kapatid. Kasi hindi naman po reliyon ang ibinigay ng Diyos sa atin, kundi relasyon sa kanyang anak. Makilala natin siya, ang tunay na Diyos, sa magitan ng kanyang bugtong na anak, nating Panginoong Kristo. Kaya nga po, ang ating Panginoon, ay sabi niya, if I drive out demons by Beelzebub, by whom do your people drive them out? Kayo ba nakakapagpalayas? Wala eh. Wala po silang ganun. Mga kapatid, yung mga reliyon po nung araw. Kahit ngayon, mga reliyon ngayon, wala po. Wala pong sinabi sa COVID-19 na ito. Nakatago rin po sila. Sila pa yung una nagtago, mga kapatid. Wala pong panlaban eh. Bakit po? Kasi hindi po reliyon ang panlaban. Alam niyo po ba ang panlaban sa COVID-19 na ito? At sabi ng ating Panginoon, binigay na po niya, verse 28. But if I drive out demons, ito po ang tunay, by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. Alam niyo po ang kaharian ng Diyos, ito po yung paghahari ng Diyos sa buhay ng mga tao. Dalawa po ang naghahari sa buhay ng mga tao. Dalawa lang ang pagpipilian. Ang kaharian ng dyablo o tayo'y nasa kaharian ng Diyos. At malalaman po natin tayo nasa kaharian ng Diyos. The kingdom of God has come upon you. Pag ang Holy Spirit ay kumilo sa ating buhay. At hindi po ang demonyo. Mga kapatid, ang COVID-19 na ito ay matagal na pong tinalo ng ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nang ang Panginoong Kristo ay namatay sa krus, ay kinuha na po niya ang ating mga kasalanan at namatay na po tayo kasama niya. Kasama ng kasalanan, inihingi ng kasalanan ay kamatayan, siya po ang namatay para sa ating lugar. At ang ating mga karamdaman sakit ay dinala na niya sa kanyang katawan
At sa magitan ng kanyang mga sugat, ay tayo po'y nagsigaling. At ang ating Panginoon sa ikatlong araw sa kanyang pagkamatay, pagkalibing ay nabuhay muli upang tayo bigyan ng buhay, buhay na masagana, buhay na walang hanggan. Yan po ang kaharian ng Diyos. At pinagkaloob po niya sa atin ang Holy Spirit na siya pong gumagabay sa atin sa kaharian ng Diyos. Ang ating hari ay ang ating Panginoong Kristo na siya pong dineklara ng ating Diyos Ama. Ang hari ng mga hari, siyempre ang ating Ama, Diyos Ama sa langit. At ang kanyang anak ay hari din dahil anak po siya ng Diyos. At ang Holy Spirit ang kanyang iniwan sa kanyang kaharian dito sa lupa upang patuloy na labanan at mapagtagumpayan at palayasin sa magitan ng Holy Spirit ang masamang espiritu ng COVID-19 virus na ito. Mga kapatid, ibinigay na po ng ating Panginoong Kristo, bagamat siya umakyat sa langit, ay ibinigay po niya ang kanyang espiritu. Kaya parang ang Panginoong Hesus ay nandito rin sa magitan ng espiritu ng Diyos. At sa magitan ng Holy Spirit, ay patuloy pong pinapalayas ng ating Panginoong Kristo ang masamang espiritu at binawasak ang kaharian ng dyablo sa ating mga buhay. Kagaya po ng COVID-19 na ito. Huwag po tayong pumayag sa epekto ng COVID-19 na ito. Panghawakan po natin ang kaharian ng Diyos. Magpasailalim po tayo sa kaharian ni Kristo. At hayaan po natin ang Holy Spirit ang magpalayas sa mga samang espiritu na ito ng karamdaman ng COVID-19 at ng lahat ng mga karamdaman at mga kasalanan at mga sakit sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi po sa verse 28, "But if I drive out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you." Hayaan po natin ang kaharian ng Diyos maghari po sa atin dito sa lupa, kagaya sa langit. Magkaroon po tayo ng prayer, "Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven." Ang kaharian po ng Diyos ay kung saan ang kanyang kalooban ay nasusunod at naghahari. At ang kalooban po ng Diyos para sa atin, buhay, buhay na masagana, buhay na walang hanggan. At hindi po kamatayan, at hindi po COVID-19 virus, at hindi po karamdaman. Mga kapatid, labanan po natin sa magitan ng Espiritu ng Diyos ang COVID-19 na ito at lahat ng gawa ng dyablo. Wasakin po ang kaharian ng dyablo ay winasak na po ng kaharian ni Kristo. Hallelujah. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig. Tayo po'y manalangin. O aming amang Diyos sa langit, salamat po sa iyong paghahari sa amin sa magitan ng Holy Spirit. Kami po ay nagpapasakop sa iyong kaharian. Ayaw na po namin na kami ay mapabilang at pagharian ng dyablo, pagharian ng pandemic na ito. Ayaw na po namin ng paghahari ng dyablo sa aming bansa, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming barangay, lahat po sa aming munisipyo. Panginoon, hayaan mo po, Panginoon, na ang kaharian mo ang maghari sa amin. Palayasin mo po ang pandemic na ito sa magitan ng iyong Holy Spirit na pinagkaloob sa amin. Na hindi po kami tablan nito, hindi po kami tamaan nito, kundi siya po ang lalayas, hindi po kami ang lalayas. Kundi ang demonyo ang lalayas sa magitan ng iyong Holy Spirit. Kaya nga po aming inuutusan ang pandemic na ito lumaya sa aming bansa sa kapangyarihan ng iyong Holy Spirit sa pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo, ng aming Panginoong Yeshua. Karamdamang COVID-19, lumayas ka sa aming katawan. Lumayas ka sa katawan ng mga anak ng Diyos. Lumayas ka sa mga nananampalataya sa Diyos sa oras na ito, sa mga nakikinig. Lumayas ka sa aming buhay, lumayas ka sa aming mga mahal sa buhay, sa pangalan ng Panginoong Yeshua, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, inuutosan ka namin, lumayas ka, at ikaw ay mag-dissolve, ikaw ay mamatay. Hindi kami ang mamamatay, kundi ikaw ang mamamatay, COVID-19 virus, sa pangalan ng Panginoong Yeshua, sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Purihin ang ating Diyos. Hallelujah. At nadalangin po namin, Panginoon, ang may mga karamdaman, ano man ito, cancer man ito, ay pinapatay namin ang cancer na ito
sa magitan ng iyong Holy Spirit sa pangalan ng Panginoong Yeshua Hamasiyak na anak ng Diyos, sa pangalan ng Panginoong Yesu Kristo. Cancer, lumayas ka sa katawan ng mga may sakit, lumayas ka sa katawan ng mga nakikinig sa oras na ito na may pananampalataya sa Diyos, lumayas ka sa pangalan ng Panginoong Kristo. Hindi mo kami papatayin. Ikaw ang mamamatay sa aming katawan at mawawala, madidissolve. Cancer cell o anuman cancer sa aming katawan, lumayas ka sa kapangyarihan ng Holy Spirit at sa pangalan lamang ng Panginoong Yeshua Hamasiyak na anak ng Diyos. Hallelujah! Purihin ka aming amang Diyos sa langit. Salamat po sa kagalingan. Salamat sa kaligtasan na pinoprovide mo sa amin. Ingatan mo po ang lahat ng mga anak mo, lalo na po yung mga lalabas. Protektahan mo po kami sa lahat ng mga gawa ng dyablo, mga aksidente, mga sakuna. Lalo na po sa pagkahawa sa COVID-19 na ito, na ang virus na ito ay mawala sa aming presensya, umalis sa aming presensya. Sa pangalan ng Panginoong Yeshua ay mamatay ang virus na ito sa aming presensya at tuluyang mawala sa pangalan ng Panginoong Kristo at sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Purihin ang ating buhay na Diyos. Pagpalain mo po ang mga negosyo, trabaho ng mga anak mo sa oras na ito, Panginoon. At yung mga nasa ospital, salamat Panginoon. At meron kaming pag-asa na mga mahal namin sa buhay na maaring tinamaan nito, nilalapit po namin sila sa iyo. Pati may mga karamdaman, patuloy po silang gumaling. At sila'y gumaling sa pangalan ng Panginoong Kristo at sa kapangyarihan ng Holy Spirit na binigay mo sa amin. Salamat po, aming amang Diyos sa langit. Maghari ka po sa aming negosyo. Pagharian mo po ang aming negosyo at pagpalain ang aming mga trabaho. Ano man ito, online man to, sa labas man to, negosyo man to, ano man to. Panginoon. At yung mga nawala ng trabaho, bigyan mo sila ng pagkakakitaan. Yung mga negosyong nawala, ibangon mo pong muli. Sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah! Declare prosperity sa mga anak ng Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Yeshua Hamasiyak na anak ng Diyos. Amen. Praise God. Purihin po ang ating buhay na Diyos. Mga kapatid, pagpalain po kayo. At sa huling awit sa araw na ito ay samahan niyo pong muli ako. At namnamin po nating mensahe, ikaw lamang o aming Diyos. Ikaw lamang. Praise God. Nagagalak ang aking puso pagkapiling ka, O Diyos. O kayo saya ng bawat araw pagkasama ka, Jesus.
Praise God. Purihin po ang ating buhay na Diyos. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsama sa atin. At bukas samahan niyo po kami alas 10 po, 10 a.m. sa ating worship live sa ating Panginoon, para po sa ating Panginoon. God bless you po. Pagpalain po kayo ng ating buong, ng ating Diyos, ng ating makapangyarihang Diyos, ng ating Amang nasa langit. Amen. Praise God.